Hindi maaari, Niall. Kapatid mo na si Abby. Wala ka nang dapat pang maramdaman, maliban sa pagmamahal para sa isang kapatid. Mami, mahal na mahal ko si Abby, nang higit pa sa isang kapatid. Tumingin ka sa ibang babae, Niall. Nakikiusap ako, Daddy. Unawaan niyo naman ako. Si Abby ang buhay ko. Siya lang. I Heart You, Baby, Episode 3. Nakagawian na ni Abby ang yumakap kay Niall mula nang bata pa siya. Pero ngayon ay nakakaramdam ang binata ng kakaiba at para siyang napapasok. Pasimple siyang umusod ng upuan. Okay, I will open it na, wika ng binata. Wow, bracelet! Higit na nasiyahan si Niall nang makita ang laman ng maliit na kahon. Isang titanium at personalized bracelet na may nakaukit na letra sa bawat cube na bumubuo ng pangalan niya. Binasa niya habang iniikot ito. Niall Zion. Wear it na, kuya. Kinuha ni Abby ang bracelet mula sa kamay ni Niall, saka isinuot sa kaliwang galang-galangan ito. You like it? Tanong ng dalagita. Hindi alam ni Niall kung ano ang nagtulak sa kanya. Kinuha niya ang kanang kamay ng dalagita at pinagsalikop sa kaliwa niyang kamay na may bracelet. Yeah, I love it. Masaya niyang wika habang nakatingin sa kamay na hawak niya. Pagkatapos kinuha niya ang cellphone at kinuna ng picture ang magkasilikop nilang kamay. Hindi niya binitawan ang kamay ng dalagita habang tinitingnan ang larawan sa kanyang cellphone. Habang si Abby ay nakangiti lang at pinapanood ang ginagawa niya, samantalang siya ay iba yung saya ang nararamdaman. Selfie tayo, kuya! Excited na humilig si Abby sa balikat ng binata. Okay, smile! Nag-wacky face si Abby nang pindutin ni Niall ang shut button ng cellphone. One more, a serious take, wika ng binata, at kasabay ng pagpindot niya sa buton ay kasabay din ang halik niya sa pisngi ng dalagita. Ay ang daya, isa pa, wika ng dalagita. Pagpindot ni Niall sa shut button ay ang dalagita naman ang humalik sa pisngi ng binata. Madalas gawin ni Abby ang magpa-picture na nakahalik sa pisngi ni Niall at sa kahit na sinong miyembro ng kanilang pamilya, simula noong bata pa ito. Pero ngayon ay natigilan si Niall sa ginawang paghalik ng dalagita sa kanyang pisngi. Parang ayaw gumana ng isip ni Niall. Pakiramdam niya ay napakabagal ng oras para makapagsimula na siyang magtrabaho. Itinoon niya ang atensyon sa palabas sa TV. Subalit nasa tabi niya si Abby na ginawa pang unan ang kanyang mga hita habang nilalaro ang mga daliri ng isa niyang kamay. Dati-rati ay ginagawa naman sa kanya ito ni Abby mula pa noong bata pa ito. Kung tutuusin, ay wala naman dapat siyang ipagtaka, pero ang damdamin niya ay unti-unting nagbabago. Nagre-react ang katawan niya sa mga hawak at dantay ng dalagita. Baby, baka gusto mong magpahinga. Ipapahatid na kita sa driver. Wika ng binata. Lihim niyang dasal na sana ay pumayag ito. Mag-isa lang ako doon, kuya. Dito na lang ako. Sagot ng dalagita. Okay, yun na lang ang nasabi ng binata. Ayaw niya rin naman na magtampo sa kanya ang dalagita. Hinayaan na lamang niya si Abby sa ginagawa nitong pagtusok-tusok ng hinlalaking kuko nito sa mga dulo ng daliri niya. Subalit, malaking torture para sa kanya. Kinabukasan, bago pumasok ng opisina si Niall, ay nag-iwan siya ng thank you note at isang red rose para kay Abby bilang pasasalamat sa tinanggap niyang regalo. Ginawa niya ring wallpaper ng kanyang cellphone ang picture ng magkasilikop nilang mga kamay. Maagang pumasok ng opisina ang binata
dahil sa hapon niya isasagawa ang kanyang plano sa pagsubaybay sa ama. May schedule ito ng taping sa noontime show. Nagpaalam ang binata sa ina na may lakad sila ng barkada. Hiniram niya uli ang kotse ni Tony pero hindi na niya isinama ang kaibigan. Baka makagulo lang ito sa lakad niya. Matyaga siyang naghintay sa paglabas ni Nico at sinundan ito. Hindi pa uwi sa kanilang bahay o papuntang opisina ang tinatahak ng kotse ng kanyang ama. Sumulak ang kanyang dugo sa galit dahil papuntang Great Tower ang tungo ng sasakyan ni Nico. Nagulat pa ang gwardya nang makilala siya at sumaludo ito. Nakapark na ang kotse ni Nico nang pumarada siya. Huminga siya ng malalim at tinapangan ang kalooban. Dapat niyang pigilan ang ama sa kalokohan nito para hindi mawasak ang kanilang pamilya. Ilang minuto na siyang nakatayo sa tapat ng condo unit. Lakas loob na pinindot ang doorbell. It's now or never, sabi niya sa sarili. Sa pangalawa niyang pag-doorbell ay bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang magandang babae na siyang nakita niya sa spa. Tama nga si Rex. Matangkad ito at mistisahin. Tansya niya ay matangkad lang siya ng kaunti dito. Nagulat din ang babae nang makita siya at pagkatapos ay ngumiti sa kanya. Niall, is that you? Nakangiting bati ng babae. Nagulat ang binata sa tanong ng babae. Chloe, anak? Mas natigilan si Niall sa narinig mula sa loob. Boses ito ng kanyang ama at tinawag na anak ang babae. Nagulat din si Nico nang makita ang binata. Niall, magkakilala na pala kayo? Anong ibig sabihin nito, Daddy? Formal na tanong ni Niall sa ama. Please come in. Nakangiting anyaya sa binata ng mistisahing dalaga. Tunog banyaga ang tono nito. Niall, anak, let me explain. Inakbayan ni Nico si Niall, ngunit tinabig ito ng binata. Naghuhuramintado ang kalooban nito. May anak sa labas ang kanyang ama. Ibig sabihin ay matagal na silang niloloko ng kanilang ama. Namagitan si Chloe sa mag-ama. Niall, please, let Dad explain first. Tumalima naman ang binata at naupo ito sa sofa at tumabi sa kanya ang amang si Nico. Tumikim muna si Nico bago nagsalita. Niall, anak, sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo at sa mga kapatid mong tungkol kay Chloe. Don't worry, Niall. I won't make any trouble. I just came here to meet you and your siblings. Pakumbaba na wika ng dalaga. Ibig sabihin, Daddy, meron kang ibang pamilya maliban sa amin? Nangangalit pa rin ang kalooban ng binata. Pero sa pagkakataong ito, ay gusto niyang maliwanagan ng lahat. Napagmasdan niya si Chloe, nakahawig ito ng kapatid nilang bunso. No, let me explain, son. Wika ni Nico. Nalaman ni Niall na si Chloe pala ay anak ng kanyang ama sa unang girlfriend nito. At nalaman niya rin na alam ng kanyang ina na darating ang dalaga mula sa Amerika kung kaya sa kanilang condo unit ito pinatira ng kanyang mga magulang. Tinanggap niya si Chloe bilang kapatid dahil wala naman itong kasalanan sa mga nakaraang pangyayari. Kinausap din ng kanyang ama at ina ang dalawa pa niyang kapatid tungkol kay Chloe. Naging madali naman sa mga ito ang pagtanggap sa bago nilang kapatid. At dahil hindi magtatagal si Chloe, kaya pinalipat ito ng kanilang ina sa kanilang bahay para daw magkasama-sama na sila. Naging masaya ang kanilang mag-anak lalo na tuwing hapunan. At meron pang isang mas masaya sa barkada ni Niall nang inkwento niya ang tungkol kay Chloe. Walang iba kundi si Renz. Yes,
may partner na ako sa graduation ball natin. Kinikilig at excited na wika ni Renz. Bro, ipakilala mo na agad ako please. Pakiusap pa nito sabay luhod sa harap ni Niall. Hoy, kapatid ko yon at kilala kita pagdating sa babae. Wika ni Niall. Akala siguro ng kanyang kaibigan ay makakalusot na ito. Bro naman, maawa ka naman sa puso ko. Nagdrama pa si Renz. Hoy, Lorenzo, binabalaan kita. Wag na wag mong lulukuhin ang kapatid ko. I swear, Pex man, mamatay man si Batman. Wika ni Renz, sabay cross finger. Natawa na lamang si Niall sa kadramahan ng kanyang kaibigan. Dumating ang gabi ng kanilang graduation ball. Kung yung iba ay aligaga sa paghahanda, pero hindi si Niall. Niall, why you're still here? Di ba graduation ball ninyo? Paninita ni Mami Alex sa anak. Nakaupo pa ang binata sa sofa at nanonood ng TV. Later, Mom, hahabol na lang ako. Sagot ng binata. Tinatamad siya at walang gana na mag-attend ng graduation ball. Wala naman siyang date na kasama, ngunit nandoon sina Chloe at Mara, kapartner ni Renz at Tony. Obligasyon niyang bantayan ang dalawa niyang kapatid. Hindi mo ba susundin ang iyong date? Naupo si Mami Alex sa tabi ng anak. Wala akong date, Mom. Sagot ng binata habang nakatuon ang mga mata sa telebisyon. Niall, at your age, you should be courting girls. I mean, meron ka na dapat girlfriend. Pahayag ni Mami Alex sa anak. Napatingin si Niall sa ina at napangiti. Sa bagay, totoo naman ang sinabi nito. Si MK kasi ay high school pa lamang ay may girlfriend na, samantalang siya ay wala pa. Don't worry, Mom. Di ako tatandang binata. Pabirong sagot niya sa ina. My goodness! Kuya, bakit hindi ka pa prepared? Nakabihis na kami ni Ate Chloe. Reklamo ni Mara paglabas galing sa kwarto nito. Hay nako, tinatamad ang kuya mo dahil wala daw siyang date. Mapang-asar na wika ni Mami Alex. Yun lang ba? Di isama natin si Abi! Malakas ang tawag ni Mara. Mara, bata pa si Abi para isama dun. Tanggi ni Niall sa nais ng kapatid. Lihim siyang naiinis sa pagkadiktador ng kapatid niyang babae. Isasama lang natin para hindi ka mainip sa paghihintay sa amin. Wika ni Mara. Kunwari ka pa. Ayaw mo lang bantayan ko kayo ni Tony. Mapang-asar na sagot ni Niall. Why, Ate Mara? Lumapit naman ang tinawag na si Abi. Abi, halika. Sasama ka sa amin. Sabay hatak ni Mara sa braso ni Abi. Mara, ano ka ba? Inis na pinigilan ni Niall ang kapatid, pero parang wala itong narinig. Inakay na nito sa kamay si Abi, pabalik sa kwarto. Hayaan mo na, wika ni Mami Alex, bago tumayo. Basta bantayan mo rin si Abi at baka matipuhan niyan doon. Pahabol na wika ni Mami Alex bago tumalikod. Kumunot ang noo ng binata sa sinabi ng ina. 3 na ang kanyang babantayan sa graduation ball. Ang totoo ay masaya siyang kasama si Abi. Ngunit gusto niyang dumistansya sa dalagita dahil sa pagbabagong nararamdaman niya sa sarili. Silang dalawa lamang ni Abi ang magkasama sa kotse dahil si Chloe ay sinundo ni Renz at si Mara ay kay Tony naman sumabay. Hindi niya matingnan ng diretso si Abi. Bigla itong nagmukhang dalaga sa makeup at sa suot na gown. Masaya at maingay ang ballroom. Yung dalawa niyang kapatid ay ayaw na yatang maupo. Binakuran ng dalawa niyang kaibigan. Mukhang buong magdamag siyang magbabantay
sa dalawa at nadagdag pa si Abby na mukhang nag-i-enjoy sa panonood ng mga sumasayaw. Nag-i-enjoy naman siya, hindi sa mga sumasayaw kundi sa mga panakaw niyang titig kay Abby. Nagpaalam si Neil sa dalagita dahil kailangan niyang gumamit ng restroom. Ngunit pagbalik niya ay may kausap na lalaki si Abby. Kumulo ang kanyang dugo nang makita niyang hinahatak ng lalaki ang tumatangging si Abby patungo sa dance floor. Nagsalpukan ang kanyang mga kilay at patakbong lumapit sa mesa. "Let go of her, bro!" Mabalasik niyang utos sa lalaki. "She's my date." "Oo, sorry dude," wika naman ng sinitang lalaki. Sa sobrang inis ni Nia sa ginawa ng lalaki, ay inakay niya si Abby sa gitna ng dance floor. "Come Abby, sumayaw na lang tayo." Disco music ang tugtog. Kahit hindi mahilig ang binata pumunta sa mga disco houses, ay marunong din naman siyang sumayaw. Marunong ding sumayaw si Abby. Ilan pang disco music ang sumunod na pumailan lang at unti-unting na-enjoy ni Neil ang gabi. Ganon din si Abby. Pumailan lang ang isang sweet music. Aakayin na sana ni Neil pabalik sa mesa si Abby. Subalit sa likod ng kanyang isip, ay gusto niya pang makasayaw ang dalagita. Inilagay niya ang isang kamay ni Abby sa ibabaw ng kanyang balikat at hinapit niya ito sa baywang, habang ang isa niyang kamay ay hawak ang palad ng dalagita. Pilit nilabanan ng binata ang panginginig ng mga daliri niya. Gusto niyang titigan si Abby habang sumasayaw sila, ngunit ibinaling ni Neil ang paningin sa ibang banda. Baka ipagkanulo siya ng kanyang damdamin. Walang kapantay ang saya na darama niya. Pinakamasayang gabi sa buhay niya. "Ang dali lang pala ng step," natutuwang komento ni Abby dahil unang pagkakataon niyang sumayaw ng sweet music. Ngiti at tango lamang ang naisagot ni Neil sa dalagita. Bigla siyang napipi habang nakatitig sa dalagita. Lihim siyang napalunok, kumikit at nilabanan ang kaba sa dibdib. "Kuya, are you tired?" tanong ng dalagita. Napadilat ang binata nang marinig ang boses ni Abby. "You want us to sit down, Abby?" tanong din ng binata. Naisip niya na maaaring pagod na rin si Abby. "Okay lang kuya, para lang tayong nagpapahinga sa ginagawa natin. Sway-sway lang o," nakangiting wika ni Abby. "Maupo na lang tayo, baka nauuhaw ka na," yakag ng binata. Iginala ni Neil ang paningin para hanapin ang dalawa niyang kapatid, pero hindi niya mahagilap ang mga ito. Mukhang nalusutan siya ng dalawa niyang kaibigan. Kailangan hanapin niya ang dalawa at sabay-sabay silang uuwi, kung hindi ay masisermonan siya ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng kanilang graduation, ay nagyaya si Renz na mag-swimming dahil babalik na si Chloe sa Amerika. 2 days ang kanilang stay sa hotel at resort. Kasama ni Neil ang mga kapatid at syempre ang dalawa niyang kaibigan at girlfriend ni MK na si Steph. Magkakasama ang mga lalaki sa isang kwarto at ang mga babae ay sa isang kwarto din. Lahat sila ay excited na magtampisaw sa dagat. Nagulat si Neil nang makita ang suot ni Abby na swimsuit. Pareho lang naman ang apat na mga babae naka one-piece swimsuit at hindi naman malaswang tingnan. Pero ayaw niya para kay Abby. Lumapit siya sa dalagita at itinapis ang dala niyang tuwalya. "Abby, wala ka bang dalang shorts?" tanong niya sa dalagita. Ayaw niyang pagtinginan si Abby ng mga lalaki. "Meron kuya, why?" nagtatakang tanong ng dalaga. Kasi you're too young to wear skimpy swimsuit," wika ng binata. "Okay," pakibit balikat na sagot ng dalagita
at saka tumaliko. Sasamahan na kita. Humabol si Neil sa dalagita. Mahirap na, baka mapagtripan na naman si Abby. Subalit, hindi niya maiwasan ang mapatingin sa katawan ni Abby. Ang sexy nitong tingnan at napakakinis ng maputi nitong kutis. Iwinaksi niya ang iniisip at inilayo ang tingin. Masyado lang yata siyang protective kay Abby dahil kinalakhanan niya ang bantayan ito. Sumakay silang lahat sa banana boat at pagkatapos ay nag-jet ski silang mga lalaki. Pagkatapos ng ilang rounds ay sumakay si Chloe kay Renz at si Mara kay Tony at sakay naman ni MK si Steph. Kuya, ako rin. Isakay mo ko. Hiling ni Abby kay Neil. Agad na tumanggi si Neil. No, Abby. Baka mahulog ka. Hindi lang yun ang kinakatakot ng binata. Mararamdaman na naman niya ang yakap ni Abby. Ngunit hindi rin niya kayang tumanggi dahil ayaw niyang magtampo si Abby. Okay, sige humawa ka sa akin ng mabuti. Utos niya sa dalagita. Pakiramdam ni Neil ay nanigas ang kanyang tiyan nang pagsugpungin ni Abby ang mga kamay payakap sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay na nakayakap sa kanya. Ready ka na? Tanong niya sa dalagita. Bahagya niyang nilingon at sakto namang dumikit si Abby sa balikat niya. Ramdam niya ang mainit na hininga nito sa puno ng kanyang tainga at ang pagdaiti ng katawan nito sa likod niya. I'm ready! Pasigaw na sagot ng dalagita. Binuhay ni Neil ang makina ng jet ski. Kasing lakas ng ugong ng jet ski ang tambol ng dibdib niya. Tuwang-tuwa naman si Abby at panay ang sigaw. Sinabayan ni Neil ang katuwaan nito at ang kanyang kaba ay napalitan ng saya. Masayang nagpaligsahan sila ng mga kaibigan, pati na rin si MK. Sa ikalawang araw nila sa resort, ay maaga silang naligo sa dagat. Medyo nag-iba ang panahon, biglang lumamig at lumakas ang hangin. Kuya, halika na! Swimming na tayo! Masayang anyaya ni Abby kay Neil. Nakasuot ito ng rash guard at may dalang snorkel. Marunong lumangoy si Abby, kaya walang takot ito kahit sa malalim na tubig. Tumanggi si Neil dahil alam niya ang mangyayari. Mangunguyapit na naman sa liig niya si Abby kahit marunong itong lumangoy. Dito na lang ako, Abby. Babantayan ko kayo. Join them basta huwag kang lalayo sa kanila, ha? Sina Chloe at Renz ang tinutukoy ni Neil na nasa dagat. Sina Mara at Tony ay nasa pampang lang at nag-uusap. Sina MK at Steph ay naglakad-lakad sa dalampasigan. Naupo rin si Neil sa buhanginan at pasulyap-sulyap kay Abby na nasa tubig dagat at sumasabay sa alon. Mas lumamig pa at lumakas pa ang hangin. Lumaki na ang mga alon at nakita niyang lumalangoy pabalik sina Renz at Chloe. Tumayo si Neil para tawagin si Abby. Ngunit nawala ang dalagita sa paningin niya. May nangyari kaya kay Abby? Abangan sa susunod na kabanata. Please subscribe mga idol!